So mga idol, matapos nga pong makabalik itong si Jackson Hayes at Luka Doncic dito nga po sa starting 5 lineup ng Los Angeles Lakers, at kahit nanalo na sila dito nga po sa laban nila kontra sa Phoenix Suns, hindi pa rin natatapos ang problema ng Lakers. Pag-uusapan natin mga idol ang posibleng big man nga po na ipalit dito kay Alex Len kapag ka ito ay na-wave na ng Lakers. Pero bago yan, please huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Ngayon problema na ngayon ng Lakers na kahit nanalo sila sa Phoenix Suns ay bumaba pa rin sa number 5 dito sa Western Conference ng standings ng Lakers. Bakit bumaba? Nanalo naman ng Lakers mga idol. Kung titignan ninyo yung mga nasa taas, Memphis Grizzlies, yung Nuggets, Rockets at Thunders, ay sunod-sunod naman yung mga pagkapanalo nila. Pero ang na-maintain ng Lakers yung kanilang consistency na pagkapanalo, Nung nakaraan 8 straight wins na sila, din nabahira ng pagkatalo dahil nga po sa dirty games ng Boston Celtics. Na-injury si LeBron, si Rui Hachimura, nasundan ni Jackson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Well, sunod-sunod naman ang talo ng Lakers ngayon. Ang naging problema ngayon mga idol, hindi pa rin pwedeng maging kampante ang Lakers. Ang sinasabi ko sa inyo, yung backup na seto na starting 5 lineup ni JJ Redick na big man. Ang pwedeng mangyari dito mga idol, hindi pwedeng umasa lamang ang Lakers na isang big man lamang na legit ang meron ngayon. Ang tinutukoy ko walang iba, alam nyo naman, si Jackson Hayes. Ngayon kasi pag nawawala si Jackson Hayes at hindi makapaglaro, may problema, injured, ang kinukuha at pinapalit naman sa starting 5 ni JJ Redick ay etong si Alex Len. Eto naman si JJ Redick mga idol, parang hindi naman nag-iisip, Ang dami namang available dyan. Kung ayaw naman niya kay Christian Coloco, meron naman Trey Jemison kahit matakaw sa foul. Pero etong nakuha nating update mga idol, As soon as possible, posibleng ma-wave etong si Alex Len or my trade, pwedeng palitan niya ng ibang player. As sinasabi ko, pwedeng kumuha ang Lakers ng another big man, sa mga free agent. Tulad na lamang ni Moses Brown, isa yan sa pinagpipilian, at etong si Dwight Howard, kahit may edad na. Bakit? Kasi si Dwight Howard may chemistry na sa mga player ng Lakers at kayang-kayang makapagsabayan sa mga intense and sa mga crucial game. Ang next game ng Lakers mga idol, ay inaasahan na kontra sa Spurs, medyo mas magiging mahirap ito. So ngayon, sino ba ang posibleng maging starting 5 lineup ulit ng Lakers, Nakita nyo naman sa naging laban nga kanina ng Lakers at ng Phoenix Suns, ang ginamit po na starting 5 medyo malakas talaga, at masasabi natin na pwede na yun, kahit na daw hindi kailangan si Lebron pwede na daw. Well, para sa akin, siyempre dapat nandyan pa rin si Lebron. Ang nasa starting 5 kanina, si Jackson Hayes, Luka Doncic, Austin Reeves, yung tatlong superstar na yan, star player na yan, ang humakot nga po o bumuhat sa Lakers sa Phoenix Suns. Hindi naman natin sinasabi walang nagawa si Dorian Finney-Smith, Etong si Goodwin walang nagawa, meron nagawa, dumedepensa sila. Pero sinasabi ko sa inyo, tulad na lamang ni Dalton Knecht, si Gabe Vincent, naka-back up yan, na posibleng kapalitan ni Luka Doncic kung hindi makapaglaro. Pero ang problema natin ngayon, yung big man nga po, napapalit kay Jackson Hayes. No more na tayo, wag na tayong umasa kay Alex Len dahil nakita nyo naman, natatalo ang Lakers kapag pinapasok si Alex Len. Nasasayang yung bola, kaya nga kung napapansin nyo, nung huling mga laban ng Lakers na pinasok sa starting 5 lineup si Alex Len, hindi siya pinapasahan ng bola ni Austin Reeves. Hindi yan pamimersonal mga idol, pero nakita niya na hindi kaya ni Alex Len na mag-drive sa loob, at kahit malang idakdak yung bola. Sa tangkad man naman niya, na 7'3 o 7'2 kung di ako nagkakamali, pero hindi niya kaya makipagsabayan. Marami ngayon nagsasabi mas magaling pa. Eto nga po si Kai Sotto, kung i-kumpara dito kay Alex Len. Nakita niyo mga idol ngayon, talagang may chance din yung kagaya ni Kai Sotto na makapasok sa NBA, kasi nga etong Alex Len na hindi naman marunong masyado, takot sa ring, talagang puro pasa lang alam, nakapasok sa NBA. How much more si Kai Sotto pa na exposed na at lagi nakakaroon ng katapat na ex-NBA player. For sure mas malaki ang chance. Ngayon mga kaibigan, balik tayo sa sistemang gagawin nga po ni JJ Redick sa kanilang mga susunod na laban. Inaasahan natin medyo hindi pa talaga makakasama sa lineup eto nga pong si LeBron James.
At Rui Hachimura, questionable pa mga idol. Pero kung sakaling mapasama na no, sa starting 5 lineup, etong si Rui Hachimura, papalitan niya si Dorian Finney-Smith mga idol. No? At mas lalakas na ngayon ang opensa at depensa ng Lakers. Kasi nga naman, nung mga times na natalo ang Lakers, kung bumalik yan o yung original na starting 5 ang ginamit ng Lakers noon, for sure 100% mga idol, panalo ho talaga ang Lakers. Nakikita natin lumalabas ang kahinaan ng Lakers pag hindi nakakapaglaro ang mga star player. Kaya dapat meron talagang mga backup or mga bench player na natitrain no, yung set by set. Tulad na lamang ni Christian Coloco, nakakapaglaro lamang with a limited time na binibigay ni Coach JJ Redick. Mas pinapriority pa ni JJ Redick yung hindi marunong maglaro na big man kaysa doon sa magaling at marunong at maaasahan. Pagkakamali din ni Coach yan mga idol, no, alam natin yan. So far, ito muna ang update ko sa inyo and please pakiusap ako ng isang like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.